Alright, natapos na po natin yung motor sir, no? Kay Sniper 155, nagpa-install sila sir ng package number 5 po, no? Which is mini driving, PIA dual loud horn, yung rapid horn natin, yung combo lights, horn passing, horn switching, tapos yung mga wiring accessories katulad ng tri-switch, passing switch, ayan, yung low switch, ayan. Okay, testing po natin, no? Dito, naglagay po tayo ng passing light, no? Separate po yan. Pag nagpassing, sasabay po dyan yung high ng headlight. Ito po yung high ng headlight. Tapos yung high ng MDL, sabay po yan. Yan po yung passing, no? Ayan, no? Ang maganda dyan mga sir, no? Pwede pa rin tayo mag-high and low ng headlight nang hindi po sumasabay yung mini driving. Pwede rin tayo mag-high and low ng MDL nang hindi po sumasabay yung headlight. Pero pag nagpassing, sabay po yan. Yan po yung difference ng gawa natin sa iba mga sir, no? Hindi po tayo basta-basta nagtatap ng MDL sa headlight. Naka-combos po. Pag nagpassing, sabay-sabay, pero pwede nating i-on separately nang hindi po nagsasabay-sabay. Okay? Usually sa mga passing light, no, MDL lang po yung magpapassing, pero dito sa atin, sabay-sabay po yan. Ang purpose natin dyan mga sir, no, para kung sakali nag-high tayo ng headlight, may passing light pa rin na iilaw. Nag-on tayo ng MDL, may passing light pa rin pong iilaw. Okay? Kahit po mag-high tayo ng MDL, may passing light pa rin po. Iyon, no? Hindi po tayo mawawala ng passing, no? Pagpatay lahat, automatic, sabay po yan mag-on, passing light. Iyon, no? Tapos sa busina, ganun din po yung setup natin, no? Sa stock horn, wala pong blinker. Para pag nagparehistro, fully stock yung busina, wala pong iilaw. Okay? Tapos yung loud horn, press lang po natin yung hollow switch, yung busina ni sir, lalakas na. Tapos dun na po magkakaroon ng horn passing. Long press lang po natin itong horn switch, yung busina ni sir, magsusunod-sunod na po yan. Okay, lakas. Yan. Ito po yung stock headlight ni sir, ito po yung mini driving. Yan, no? Super wide po yan mga sir, ha? Mataas na po yung lumens. Kumbaga sa MDL, mababa yung watts pero matingkad po ang kulay. Yan po yung maganda rito, no? Low consumption po. Okay, yan, no? Kung mapapansin nyo sa area natin, maliwanag pa pero kitang-kita na po yung mini driving. Okay. Iyan, no? Super white, super yellow. Passing light, ayan. Sa MDL, pwede tayo mag-high and low, hindi sasabay yung headlight. Sa headlight, pwede tayo mag-high and low, hindi sasabay yung mini driving. Pero pag nag-passing, automatic sabay lahat. Sa busina, ganun din po, no? Okay, ayan. A few moments ago. Alright, Sniper 155, yun, no? Sila sir po, no? Dumayo sa atin. Sir, taga-saan pa po kayo? Tagig. Tagig po, no? Dati, meron na po itong mga naka-install na busina, no? Bali, pinatanggalan ni sir, tapos nag-install tayo ng panibago, no? Okay, PIA horn na po yan, original. Tapos sa mini driving light, ito po yung socket, sasalpak na lang po, no? Package 5 po yan. With rapid horn, yung horn switching, stock to loud, yung mga wiring accessories natin, katulad ng passing, tapos yung three-way switch, ayan. All good sa po yan, no? Okay, nalatagan na po natin ng wirings dito. Gumawa po tayo ng bagong wire harness. Hiwalay po sa main harness ng motor. Ayan, mula rin sa tri-switch, passing switch, sa horn switching, isang harness po yung ginawa natin. Pababa po yan, umikot sa chassis. And then, papunta na po yan dito, no, sa ating power module. Okay, naglalagay po tayo nito para may control, no, lahat ng mga parts na kinabit natin ngayon, katulad ng MDL, yung busina ni sir, PIA horn, tapos yung rapid horn. Ayan, dito na po lahat yan dumiretso. Siya po yung responsible sa distribution ng power mga sir, no? Okay, mula sa battery papuntang trigger, and then papunta na po sa output, sa busina, sa mini driving, yung combo lights natin. Ayan. Pagka may ganito po tayo, maiwasan natin yung flickering sa mga ilaw, no? Okay. Mag-on man tayo ng MDL, hindi po ihina yung busina. Mag-busina man tayo, hindi po ihina yung MDL. Yan po yung purpose na ito mga sir, no? Maiwasan natin yung overload sa wirings. Okay. Denso po yan, made in Japan, kaya sure na matibay po, no? May mga customer po tayo, 5 years na po yung ganyan nila. All goods pa rin. Ang gandahan pa dito, magpalit man tayo ng busina kahit anong brand, ng mini driving kahit anong brand, applicable po siya. Okay, plug and play na lang. Bali, hugutin na lang natin yung mga output terminal, then
sasalpak na lang yung bagong parts, tapos testing na. Bali dito, hindi na po natin to gagalawin. Fix na po yan dyan. Okay? Ganun po tayo gumawa dito, no? Pag nag-wiring, talagang pang matagalan, no? Lahat ng mga ginamit natin na wire, automotive na po, no? Pang automotive. Pang sasakyan, Japan na wire, hindi po yan nagpupulbos, talagang pure copper, no? Mga ganito po yan, no? Okay. Mas makakapal yung pagka-stranded. Talagang solid po yung bato ng kuryente. Okay. Ayan, no? Medyo masela po kasi tayo pagdating sa wire, no? Hanggat mare, yung mga magagandang klase na po yung ilalagay natin, hindi natin tinitipid, no? Okay, bago natin balutan yan, naka-rubberized tape na po yan. Okay, para bago natin balutan mga sir, no? Nakahinang po yan sa loob para mas kapit na kapit yung wiring, matagtag man yung motor ni sir, malubak man. Maiwasan natin yung loose connection, power loss. Okay, may mga customer kasi tayo, nakabuhol lang po yung mga wire, no? Tapos tape agad. Ang problema, pag lumigo-ligo na tatagtag, katagalan po, naglo-lose contact. Maiwasan po natin yung pag nakahinang po, no? Tsaka hindi po iinit yung mga wire. Okay, ang maganda pa dyan, nakahinang na, nakasiring kabutube pa po sa loob yan. Yan, no? Para prevention, tumagal yung wiring sa atin, hindi po basta-basta magkakaroon ng electrical short, no? Okay, tapos yan na po, yung labas niya, yung exterior, rubberized tape, katulad ng Yamaha, binabalot po natin para water resistant, heat resistant, scratch resistant. Ayan, magpagawa man tayo sa mga mekaniko, matamaan ng tools, hindi po basta-basta masusugatan, hindi po basta-basta papasukin ng tubig, ano? Okay, may mga customer kasi tayo, naka-open wire, galing ibang shop, papapunta rito, tapos ulitin ulit natin. Ang issue kasi lagi pong nagmamalfunction tuwing umuulan o kaya nagpagawa sa mga mekaniko, nagkakalasan yung mga cable tie, ano? Kasi mga walang balot, iba-ibang kulay ng wire. Ayan, medyo magiging crowded po, no, yung wirings natin. Yung MDL sir, ito na po yung socket, no? Ang ginawa natin, lalagay natin dito sa may ilalim po ng headlight, no? Kasi nakatipos, naka-inverted shock po si sir, wala tayong available na bracket, no? So ang ginawa natin, sa ilalim po ilalagay ng headlight. Okay, PIA horn, ito na po, bago po yan. Original po yan mga sir, no? Okay, hindi po yan class A, legit PIA po, naka-harness na rin po yan, no? Okay, yun, no? Tapos voltmeter with charger, ayan, i-charge sa sir, no? Okay, yun, no? 3.0 amperes po yan, fast charging. At the same time, meron na rin pong monitoring ng baterya, no? Digital meter. Tapos may on-off, para kung sakaling hindi gagamitin, pwedeng patayin. Tapos may takip na rin po yan, para hindi po basta-basta naabot ng tubig tuwing umulan, magpapamotoros tayo. Okay, ito po yung stock horn, loud horn. Yun, no? Ngayon ikakabit na lang po natin yung natitirang parts, no? Yung NDL. Ayan, tapos yung bearings, tapos testing na natin. Okay, yun, no? Sa mga gusto pong pagawa, no, direct message nyo lang po, MJ Works. So kaya punta na lang po kayo dito sa shop, no? First come, first serve po tayo. Maraming salamat po.